Labis po ang hinagpis ng pamilya ng dalawang Pilipinong tripulanteng namatay sa rescue operations ng Iranian Navy. Ngayong gabi naman po dumating ang 8 Pinoy na nailigtas mula sa pambibiyag ng mga piratang Somali na kumubkob sa MV Eglatin. At live mula sa Ninoy Aquino International Airport, may report si Chino Gaston. Jiggy, pasado 9:00 ng gabi nang dumating nga dito sa Ninoy Aquino International Airport ang 8 sa ating mga kababayang seaman na una ng nabihag ng mga Somali pirates noong March 26 habang naglalayag sa southern coast ng India o bansang India dito nga on board ng MV Eglantin kung saan sa kasamaang palad 2 sa kanilang mga kasamahan ang namatay matapos magsagawa ng rescue operation ang Iranian Navy. Sa ating video makikita mong mainit silang tinanggap ng kanilang mga pamilya na tila sabik na silang makita, pati na rin ng mga tauhan o mga kinatawan ng Overseas Workers Welfare Administration na tutulong daw o nangakong tumulong dito sa mga apektadong pamilya. Pero Jiggy, hindi dito nagtatapos ang problema ng ating gobyerno patungkol dito sa mga nabihag na mga seaman dahil hanggang sa mga sandaling ito may 49 pa raw na mga Pinoy seaman ang hawak ng mga Somali pirates. Nagsadya sa tanggapan ng Sharp Sea personnel sa Maynila ang ama ni Stephen Barbarona na si Pedro para asikasunin ang ilang papeles ng kanyang anak. Isa ang kanyang anak sa 2 tripulanteng Pinoy na namatay sa rescue operations na isinagawa ng Iranian Navy sa barkong hinijak ng Somali pirates. Na-suffocate ang anak niyang si Stephen sa engine room ng sinasakyang barko. Kabilang si Stephen at isa pang seaman na si Zeron Monzon sa 23 tripulante sa bulk carrier na MV Eglantin. Naglalayag noon ang MV Eglantin sa southwestern coast ng India nang atakihin ito ng mga Somali pirates noong March 26. Nagsagawa ng rescue operation ng Navy ng Iran matapos ang 1 linggo. Nang matunugan ng mga pirata, itinali ang kamay ng mga tripulante at ginamit naman ng iba pa bilang human shield sa gitna ng putukan. Nitong linggo lang daw nalaman ng pamilya Barbarona ang sinapit ni Stephen na siyang breadwinner ng pamilya. Masakit talaga kasi kung tutuusin, siya ang the only son, and then kinuha pa siya ng Diyos. Then sabi ko siguro may kasabihan na man proposes, God disposes. Ang asawa ni Stephen pauwi na raw galing Thailand kung saan ito nagtatrabaho bilang guro. Dumulog naman sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration ang mga kaanak ni Zeron Monzon para asikasunin ang pag-uwi ng kanyang bangkay. Birthday ni Zeron noong April 1, kinabukasan April 2, tinamaan siya ng bala sa ulo sa pagitan ng putukan ng Iranian Navy at Somali pirates. Umaasa ang OWA na maiuwi ang kanyang mga labi ngayong linggo. Sasailalim rin sa counseling ang pamilya Monzon. Yung pagbabalita sa kanila, pagdadala ng bad news, napakahirap. Sumakay sila para makapagbigay ng magandang buhay sa kanilang pamilya. Namatay sila na sila ay nasa trabaho. Kapwa makatatanggap ng 220,000 pesos na financial at burial assistance ang mga pamilya nila Barbarona at Monzon. Libang pa yan sa matatanggap nilang insurance mula sa Sharp Sea Personnel Incorporated. Jiggy, sa pagtataya ng mga otoridad, umaabot na sa 769 ang bilang ng mga Pinoy seaman na nabihag at napakawalan din ng mga Somali pirates mula noong taong 2006. Sa katunayan, malaki talagang problema yung piracy maging para sa ibang bansa. Dito, partikular sa karagatan sa tapat ng bansang Somalia. Kung kaya't nagbuo na nga ng international contingent ang ilang bansa para magtaguyod ng international security patrols para pangalagaan yung mga dumadang merchant ships dito. At malaking debate din sa ngayon sa international community kung dapat nga bang armasan o lagyan ng mga security o armed escorts itong mga civilian merchant vessels na dumadaan dito sa bahagi na ito ng mundo. Jiggy. Maraming salamat, Chino Gaston.